Dako kay akong pasalamat nga agi tahasan ko ni Pastor Lina sa maong pag-share sa mensahe sa pulos Ginoo. Do sa akong sulod dili mo jud ko worthy nga motindog diri maigsoon. Kita tanan dili ta worthy, nahimo lagi tang takos di as tubangan sa Ginoo maigsoon. Tungod lang gid sa grasya sa Ginoo. Amen. Amen. Ang atong paghisgutan ining kagabhion karon ay ining kaadlaw buntaga karon mga igsoon ang mahitungod sa tawag, ang pagtawag. Sa atong gibasa ganiya sa Romans 8:28 nagaingon nga to them who are called according to His purpose. Nasaid ko nga walay matausa ka nato diri nga aksidente nga nakaari ka. Tingali ang uban gi-invite, ang uban dugay nang gagasimba. Pila na katuig gagasimba. Ang uban atong miagi lang Domingo nakasimba. Ang uban karon lang adlaw nakasimba. Ang uban dugay na jud kay kasimba. Ang pangutana, nakabalo ba ta sa tong tawag sa tong matao sa kinabuhi? Ang pagtawag. Ang Griego nga pinulungan sa pagtawag mga igsoon mao kining kletos. Related noun niya ani klesis. Griego nga pinulungan. Gapasabot a calling, ang pagtawag. Ingon nga iglesia mga igsoon, doon na usab kitay similarities. Ang term, ang gigamit nga Griego nga pinulungan sa ecclesia, nagpasabot calling out of, gitawag, gipanagtawag. So dili rason mga igsoon nga mingon siguro ka nga kuan raman ka ng gi-invite ra magko sa akong parents, gipugos ra po ko nga pagpasimba kay akong parents akong ginikanan kanang Kristohanon, dayon. Simba lang pug ko kay bunalan mo pug di ko mosimba. Or tingali maingon ka nga gi-invite magud ko sa ako ang outreach leader. Then simba lang pug ko kay maikog pud ko niya mo balibad. Or niari jud kag simbahan kay gusto jud ka makikimamat sa Ginoo. Ang iglesia mga igsoon, ingon nga iglesia, ingon nga sakop ning maong iglesia mga igsoon. Wala ga mention og unsay ngalan sa simbahan. Ingon nga nag-fellowship ta para sa pagsimba sa Ginoo. We are called church, iglesia. So kung doon na may madunggan nga ngalan sa usa ka iglesia, ngalan sa usa ka church, nga moingon nga sila ray maluwas, dako kay nang sayop. Ang bugtong lang gyud nga makabalo ka kung unsa nga iglesia nga makaluwas nato katong tinuod nga nag-alagad kang Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. So unsa man to pagkabalo kung kana iglesia tinuod ba gyud nag-alagad sa Ginoong ni Ginoong Hesukristo? Pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo maigsoon. Ang atong mga patukuranan diri tanan nga mga pulong nga atong gisgutan diri sa matagtag sa tagsa ka magwawali nagadepende naga-base gyud kanunay sa pulong sa Ginoo maigsoon. Sa matag usa kinabuhi nato maigsoon, do na tay mga tagsa-tagsa ka tawag. Ang uban gitawag pagka-pastor, do na poy gitawag pagka-propeta, doon na po'y gitawag pagka apostles, doon na gitawag teachers. Then akong subay ang galingon og asa ko dapit ana nga tawag. Then wa jud ko nabilong ba 5 ka tawag. Then nakapangutana ko sa Ginoo nga unsa man ay ko Lord nganong buhat man ko. Asa man day ko dapit nimo gitawag. And then God bring me to this verse nga nagaingon, to them who are called according to His purpose. Walay katuyo, walay matag-usa nato nining kalibutan nga walay katuyuan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Matag-usa nato mga igsoon, do na gitay mga gamit sa kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo hatag og example as part of the body. Usay maingon siguro ta nga ako mingking raman ko amo ko'y gamit. At tingali mo yung
kumagko raman ko sa tiil, wa man ko'y gamit. Pero nganong gibutang man na dira? Tungod kay dunay katuyuan ang Ginoo ni ana. Tingali mayon ka nga maayo man na sila dira sa tubangan kay talented. Then tingali imo refer ko galingon nga kana siya kay kanunay makita, mata na siya or ilong. Ya ako kay kumagko ra jud ko sa tiil, masapatosan pag yun. Di jud ko makita. Pero timan ay mga igsoon nga matag usa nato doon na gitay tawag. Tingali wala ka sa apostle, tingali wala ka sa pastor, tingali wala ka sa prophet, wala ka sa evangelist, wala ka sa teacher. Pero doon na ka, naa ka gitawag sa pagsuporta. Tingali suporta sa mga pagdasig, suporta sa mga pagampo, suporta sa salapian ng bahin. Basta maghisgot ng pitawag sa salapian ng bahin kay gamay ra kay muami no. Suporta sa salapi ng bahin. Ay, praise God. Punuan na. Marag, 5 na ito ko kung nadunggan. Anyway, ang salapi mga igsoon, bisan saan itong paningkamot, mahurot gina siya. Bisan pa saan itong paningkamot, mo, the more good nga, doon at itong wali gina sa first nga, the more nga doon ay money, the more nga doon na putay wants. Katong panahon nga, nag-income pa lang ta og 100, ang atong needs, mufit ra po sa 100. Atong panahon nga nag-income na tag 1,000, ang atong needs ni fit ra pud sa 1,000. Pero sa panahon nga nidako ni imong needs ay imong income, nidako na pud ang imong gastuhonon, which is dili na gid siya matawag og needs kay daghan naman kang manahunaan nga paliton. Pero kung kanang maong panalangin nga entrust sa Ginoo sa imong kinabuhi, imo nang gigamit para sa kahimayaan sa Ginoo, doon na jud kay dakong alanhihonon mga igsoon. Amen. Balik ta sa mga tao nga gitawag. God uses ordinary people to accomplish extraordinary things. Mga ordinaryo nga mga tao nga gitawag sa Ginoo aron paghimo og extraordinaryo nga mga butang. So di na jud ta ma-excuse ani nga ordinaryo raman ko. Para na nila kay may kaisla mo istorya, para na nila kay may kaisla mo dasig, para na nila kay may kaisla mo kanta. No, tanan nato dunay matagtawag. Example, si Moses, ngano gitawag man siya sa Ginoo, nga yungit man siya, nga man siya, di man siya maayo mo istorya. Imagine, tawagon siya sa Ginoo pag dumala sa millions, sa millions nga Israelites nga iyahang free from slavery sa Egypt. Dili lang kay nga siya, dili lang kay yungit siya, murderer pag yun siya. Nakapatay ba siya atong usa sa mga Ehiptohanon. Layas siya. Nahimo siyang usa ka ubos kaayo. From being a prince kay giadapt man to siya sa katong anak ni Potiphar. So anak sa Pharaoh, anak sa Pharaoh, giadapt man siya. So nahimo na siyang usa sa prince, though wa say blood sa pagka-Egyptian, pero nahimo siyang usa sa prince. And then nababa siya sa pagka magbalantay sa karnero. Kay nilayas man siya pagkapatay niya atong usa sa Ehiptohanon. Next person, David. So may background ni David, shepherd boy. Sa diyang ang propeta sa Ginoo, giingna na sa amahan God the Father, giingon na siya nga, wa na ko nalipay ni Saul, kay ang first king sa Israel kay si Saul man, which is taas, guwapo, o maalam, o atong in Englishon, tall, dark, and handsome. Mamagitan-aw sa tawo, isog pod, kusgan pod, apan wala magsunod sa kabubuton sa Ginoo. On that time, wa gid nalipay ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Mautong niyon ang amahan, ang Dios amahan. Samuel, Prophet Samuel, mag-ilis kog king, nga kanang king gyud nga akong kanang nagsunod sa akong kasing-kasing.
Adto sa dito sa balay ni Kuan katong Eli kay aron magpili ko sa iyang mga anak dito. So to make the story short, gipalinya ang iyang mga anak. Nagalinya gikan sa kay na magulangan. Sundalo man na iyang mga anak tulo ka buok. Kani ba Lord? Dili na. Kay ang gitan-aw taas man ya warrior pod. Dili na. Next. Sunod na pod. Kani ba Lord? Dili na. Next. Kani ba siya Lord? Dili gihapon. Next. Nya. Hantod niingon si Samuel sa amahan nga doon na pa ba kay laing anak? Mismo ang amahan walay salig sa iyang anak. Usay masakit kay ano kay mismo ang atong amahan usay dili mo salig nato. Atong yutan ang amahan di mo salig nato. Ayaw na to pansina si David oy. Kuan naman to magbalenter mo to sa karero, mobo po to siya nga tawo, dili po kay to siya kagwapuhan. Ayaw na kay to pansina. Kanilang tulo kay mga warrior man sila, mga kusgan man sila. Kato si David, what to experience? Yun, wala gid po to siya. Ang iyang trabaho, no? Banter yung karniro. Pero unsay gipili is Ginoo? Katong ordinaryo nga tao, nasama ni David. Even sa pagkahari ni David, nahimo pa gani siyang murderer, adulterer, kay nakapatay man siya, nakapanapaw man siya. But still, kipili gyapon siya sa Ginoo. Gitawag pamangani siya sa Ginoo a man after God's own heart. From being an ordinary person, gihimong extraordinary para sa usa ka extraordinary nga bulhaton. Daghan pa kay mga person nga atong hisgutan pero maabtan po tagbuntag ani kay ubay-ubay yung mga karakter sa Bible nga atong mahisgutan. Pero mag-mention na tagpipila lang, like ni Peter nga outspoken kayo, dali kay mo react. Grabe Lord, dili jud ko mo biya nimo Lord, mag-unsa man gani ang kalibutan. Sa katong panahon nga gibetray na sa ni Judas, siya mo'y number 1 gid nga react. Bunot din sa siyang espada jud tigbas to si Judas katong usa sa sundalo. Hasta hantirang man gid pod, mayuhan mo igo kay ang dalunggan ra man gid po na igo, ang ginaliog. Pero nga na ka-impulsive si Peter. Grabe, mo react siya dayon. Pero sa panahon na nga si Jesus gidakop na. Ang number 1 nga di-deny ni Jesus, si Peter pagyud. So but why? Anong gipili pa man gihapon ni Jesus si Peter? Gihimo pa siyang, upon this rock I will build my church. Tungod kay ang ordinary nga person gamiton sa Ginoo into an extraordinary task. Amen. Amen. Doon ay usa ka sundalo, real story, way back 2002, usa ka player sa NFL, ato na ibaon, basketball naman, PBA man, din ang sikat na to, nga sikitan awan na to, kay kanamang NBA. Pero usa sa sikat pod nga sports sa Amerika is katong National Football League, katong mga murag rugby, kanang mga kuan gud kaayo kanang mga tough gyapon nga dula, sports gyapon siya. Then kani si Pat Tillman, usa sa star player atong panahona. Ga-income siya og millions, ang kontrata na millions kay once mangani nga star ka dito sa Amerika, millions man gid ka. Ato ang maging PBA, which is hilig magita basketball nga Pinoy, atong PBA ang sweldo ana kada bulan basta star player di na moubos sa 500,000 kada bulan. Kung maghisgot tag US dollar nga mga player, millions of dollars lang hisgutan. So, kani si Pat Tillman, from being a star player sa NFL, iyang gipili nga mo serve sa country. On that time nga, ni-boom na kay ang iyang career bitaw nga star na siya. Niboto matong sa 9/11 nga tower bitaw katong gibombahan sa mga terrorist. Daghan kay nangamatay. And that moment naka-trigger to kang Pat Tillman nga mo serve siya sa country. Iyang gi-reject ang millions nga iyang utang income, million of dollars nga income, iyang gipili nga mahimong mo serve sa country nga musweldo lang siya og 18,000 a month being a soldier. Unsa may connection ana sa
atong pagpangalagad sa Ginoo. Kang Gideon, usa sa karakter sa Bible si Gideon mga igsoon. Sa atong mabasa kung doon na mo yung mga ballpen or mga Bible sa inyong balay na lang pwede niyo basahon sa Judges 6 kana nga part diha guys got sa kinabuhi ni Gideon, Judges 6:11 to 16. Si Gideon usa sa pinakaubos sa ilahang tribe from tribe of Manasseh. Dayon ang iyang pamilya dili gyud si ilado. Dayon on that time ang Israelites under captivity sa laing nasod. So silang Gideon, iyang pamilya nagtago-tago bisan pa mag-ani sila kinahanglan mo tago sila kay aron dili ilogon sa kontra. Nagiok siya kay trigo man na ilang pagkaon dito, nagtago-tago siya. And then gipadala ang anghel para i-send ang message nga si Gideon iyang gamiton into an extraordinary task. From being an ordinary person like Gideon, gigamit siya sa Ginoo into an extraordinary task. So, story gamay ni Gideon. Si Gideon, ultimo, ordinaryo. Gusto mo sa Ginoo nga i-free ang Israelites from captivity. Ang tanang kapalibot nga nasod sa Israel tinabangay, merge para lang ipildi ang Israelites. So tuod man ingon ang angel nga, sige, pag-gather og mga tao Gideon kay atong gubaton ang atong kaaway. Unsay unang tubag ni Gideon, di man ko takos din, ordinaryo raman ko, obos raman ko, din wala po ko experience sa mga gubat-gubat. But still God insists gamiton kanako sa extraordinary nga mga butang. Tawgon kanako sa pagbuhat sa extraordinary nga mga butang. So to make the story short, nakalikom siya 100,000 ka soldiers Israelites para muaway. Ningon ang angel nga gisugo sa Ginoo. Daghan na kay na, kuhain na. So, iyang gipangutana og kinsa may dunay kabalaka, kakulba, pwede mo mauli. So from 50,000 ninaog so 5,000. Imagine ang kontra nga ilang kontrahon 300,000. So ninaog sa pila na lang ka 1,000. Dili gyapon siya og atong tan-awon atbang-atbang, di gyapon sa kadaog. But still iingon ang Ginoo nga daghan ra gid gapon kay na. Sige adto mo sa suba. Then paimna sila sa tubig. Then pilia kung kinsa man gani itong nitilap sa tubig. Mao toy akong pilion nga moy moaway sa kontra sa mga Midianites. So tuod man gipainom ang uban niluhod, gikalos, ang uban ni kanang murag iro nga pagkainom. Pag ihap niya 300 din ton kabuok. Ang ilang kontra 300,000 versus 300 person. Apila siguro si Gideon adto. Bat na madaogon gyapon sila. Tungod kay ang gubat dili iya atong mga tawhana, iya sa Ginoo. Amen. So kung iyong basahon pa sa ubos pag yun, ang ilang kontra mga igsoon sa pag-attack ni atong 300 ka buok, wala gani sila gamit og sword, ang ilang gamit tadyaw ra gabuak og suga. Hantod nangapanik ang kontra, nag-inunayay, nangamatay sila nga gaon na nayay, wala gid gani nakuha bisag nasamdan or nabunog ang 300 ka buok. Tungod kay nitubag, nisunod sila sa tawag sa Ginoo sa ilang mga tao sa kinabuhi nga gamiton sila sa Ginoo mga igsoon. Amen. Tingali moingon ta sa atong sulod nga may Gideon man to, si Paul man to, ako ultimo raman ko, kinsa raman gud ko. Moingon siguro ka nga I am nothing. I have nothing. Tingali mo ingon sa kapareha ni Gideon nga ako ang pinaka-jutay, pinaka-ubos. Kinsa ra mo kung gamiton ko? Wa sad ko'y talent. Talawan sad ko.
Si Peter isog mo gid ka ito pero nitalaw pa man gyapon sa panahon nga gipangutana siya. Nagtuo ko mga igsuon nga ang matag usa ka nato labi na karon nga niani ning kabuntagon. Doon na gitay tawag sa tumataw usa ka kinabuhi. Tingali dili ta pastor, dili ta teacher, dili ta apostle, apan gitawag ta sa pagtabang sa iglesia. Sa asa nga bahin na tabang? Sa kung i-mention kaniya, sa pagtabang sa mga pagdasig, tabang sa mga bulhaton, dahil hamatang mga bulhaton sa iglesia, dako-dako man ito iglesia. Tabang sa mga pagampo. Speaking of pagampo, mga igsoon, ang ato ang panimbahon, first og second, dili gid siguro maubos og 300 ka buok kada simba. Pero atong per meeting mga igsoon, kada Miyerkules, more or less 30 to 40 ra gyud ka buok mga pil. Pero nining ka buntagon, usa ka pagdasig. Dako kayo ang task nga gihatag sa Ginoo sa tua. Daghan kay tag mga battles nga daugon. Di gid nato makaya kung ato kaliyong kusog atong basihan. Ang atong kusog nagagikan lang kang Ginoong Hesukristo mga igsoon. Sa asang pamagiha makadaog ta niana mga igsoon, pinaagi diya sa mga pagampo. Hatag time sa Ginoo, paghatag og panahon sa pagbasa sa iyang pulong. Dili pwede nga mosaligtas tong kaalam. Dili pwede nga mosaligtas ato ang kusog. Kay whether we like it or not, limited ra ginitanan. Bisan pag unsa nimo ka bright, pwede ra jud ka ulog-ulogan. Bisan unsa nimo ka kusgan, nagid ka po kay parts sa imong lawas nga mahimo kang mahuyang. Unsa may qualification sa usa ka sunong sa tawag sa Ginoo sa tong kinabuhi. Number 1, willing and able. Willing and able. Kana bitong pag-ingog natay buluhaton, sige, apil ta na. Kinamdom ko atong pag-construct ng building sa una, katong gasugod pa tani, grabing hinakutay na magbato, kanitong gipantidugan, kanali ang uban, wala pa ka abot tong panahon na. Kani atong gipangkuan gani puro pa ni bato diri sige migtambak diri bato sa una. Pag-ingon og magpahina ta, pahina. Pag-ingon og naay buluhaton, adto ta. Dili pareha atong usa ka batan-on nga pag-ingon og dunay outing. Alas 5 gamata na. Pag-ingon dunay Bible study, malit pa gyud alas 2 nang meet kuan Bible study. So una nga pangayo sa Ginoo nga qualification, willing and able. Willing ka nga magpagamit sa Ginoo. Able ka nga gamiton sa Ginoo. Number 2, available. O saya may rason nga dili ta magamit sa Ginoo kay ay busy man kay ko. Daghan kay ko gikabisihan pero wa gid na mayor. Sige ka busy pero wala gyapon ni asinso sa kinabuhi. Ma-question ba po siguro ta na no? Available sa tanang bulaton sa Ginoo mga igsoon. First and foremost, bisan we like it, whether we like it or not, bisan sa ano tong eskwela mga igsoon, makakuha man tag summa cum laude, magna cum laude, mahimo man tang engineer, mahimo man tang attorney, kanang tanang achievements nimo, lapida ra gyud ang mabilin mga igsoon. Adto ra na ibutang sa lapida. Kawang ra gyud ang sigapon tanan. Pero imong buhaton ang tanang butang nga unang-una first priority nimo ang mahimaya ang Ginoo, ang mabuhat sa iyang buluhaton. Then dili sayang ang imong kinabuhi mga igsoon. Ni sanong ka sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ready to take the risk. Siyempre, kung mangalaga tas Ginoo do na maginay risgo, usahay ang atong ginikanan. Number 1 nga mo against nato, simba mo kayo, imong kinabuhi, wag gyapon kausaban. Usay imong asawa, imong bana mo yung number 1 pud nga manlulutos nimo. Maro maghihapon na imong gan, maiki ka mo isas kamot pero imong kinaiya wa may naos ka baguhan. Yes, tinuod do na tay mga kapakyasan. But wa pa magyapon na human ang Ginoo sa akong kinabuhi sa tumatao sa kinabuhi. From time to time dunay process nga kabaguhan ang gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi. So tingali gituyo sa Ginoo, gitugot sa Ginoo nga
Moabot na nga mong pagsulay para ma-check sa nato itong kagalingon. Ay uno, napagid ko kinahanglang bag-uhon sa akong kinabuhi. Ay uno, kinahanglang pagid gihapon kong makunikad kanunay sa Ginoo sa akong kinabuhi. Balik ta sa kaning sitwasyon karon sa pandemic. Kinsa man gyud nakapanganda maning pandemic, bisan pag mga dato, bisan pag mga kwartahan, wa gid kapanganda maning maong pandemic. Ang uban dunay negosyo, nakalit lang kasirado. Ang uban dunay trabaho, nakalit lang sirado ang gitrabahuan. Pero ang panghutana, nganong naa pa magkakaroon, buhi pa magyapon ka, nganong nakakaon pa magyapon ka 3 times a day. Dili na tungod sa imong trabaho, dili na tungod sa imong amo, tungod na sa Ginoo nga nag-provide sa imong panginahanglanon. Hallelujah! 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 Kaniya yung tanang-tanang himaya mga ison. Si Gideon, sa iyang matinudanon sa Ginoo sa private nga pamaagi, doon naman siya times Ginoo, tago man ganito siya, pero sa private nga pamaagi niya iyang gibuhat, ang iyang pagkamatinudanon sa Ginoo, gihimong dayag sa Ginoo ang paggamit kaniya. Sa dayag nga pamaagi gigamit siya sa Ginoo. But it start with your private time. Every day, kinahanglan kitag private time sa Ginoo mga igsoon. Kung taas mo kitag time sa atong cellphone, sa atong Facebook, sa unsang mga extracurricular activities atong kinabuhi, nga mulabay ra na siya, vain ra na siya, how much more muhatag tagtaas nga time sa ato ang Ginoo nga mo'y tinubdanan sa tanan, mo'y source sa tanan, mo'y provider, mo'y naghatag og kalipay, mo'y naghatag og kalinaw. Ang kalipay mga igsoon di gina mapalit. Ang kalipay dili pwede daghang kag kwarta na automatic nga nanagay kalipay. Daghan kog nailan nga mga dato nga walay kalipay. I don't know kay wa mo ko kaagi pagkadato, pero basin nga goal sila kung saan paggasto silang kwarta. Danay mga kwartahan nga gasige lagi apog mugtok tungod kay hadlok siguro sa tulison. Pero kita mga igo ra gid pud makakaon, salamat sa Ginoo kay wa man tayo nauna-on. Kaning pandemic, mahadlok tag masubawan ta, makuanan ta, moubhon ta kay i-report din ta sa barangay. Akapila naman may niagig hilanat oy, kapila naman may agig ubo oy. Og kuan gito, iswab gito, positive gito ba? Pero by God's grace, buhi ra gyapon ta. Amen. Di ba ka pasalamat sa Ginoo na mga igsoon? Hallelujah. So, ngano man nga antod karon apa man ka ining kabuntagon, naglingkod pa man ka di, nganong naapa man ka ning kabuntagon karon, pangutanay mo kaglingon, ngano man tuod nga naapa man ko karon? Unsa man day purpose sa Ginoo sa kinabuhi? Or okay ra ba nimo nga wa kay purpose imong kinabuhi? Di ba dili? Gusto jud ka nga makabalo ka unsay purpose imong kinabuhi. Number 1, gitawag ka sa Ginoo sa buluhaton. I don't know kung asa ka nabilong nga buluhaton, pero I'm sure nga gitawag jud ka sa Ginoo sa usa ka buluhaton. God doesn't calls the qualified, but He qualifies the called. Wala nagtawag ang Ginoo og kanang mga kwalipikado, mga angayan, wala gatawag ana. Ako naman ko sa music nga ministry. Kung mangita ta og qualified gyud nga mga musician, amuhar ta sa gawas, oy, daghang mga maayo dito. Kung qualified among pangitaon. Pero kay ang gitawag sa Ginoo kato siya man mismo mo qualify sa gipanagtawag. So regardless pag unsa imong talent, gamiton ka sa Ginoo kung magpagamit ni ka sa Ginoo. Amen. Amen. Isip pagtapos nining maong mensahe mga igsoon, atong abrihan atong balang kasulatan sa 1 Corinto 1:27 ngadto 29. 1 Corinto 1:27 ngadto sa 29. God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise, and He chose things that are powerless to shame those who are powerful. God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. As a result, no one can ever boast in the presence of God. Ang Ginoo nagpili sa mga buang,
aron pakaulawan ang mga maalam. Gipili niya ang mga mahuyang aron maulawan ang mga kusgan. Iyang gipili ang mga sinalikway, mga walay nahot, mga walay bili, aron mahimong importante sa kalibutan. Hallelujah! Ngano man, aron walay bisan kinsa nga makapasirgarbo sa iyang kagalingon. Ako na gud ni. Tuan ko graduate ko 4-year course. Eskwela ko pila ka kurso. Walay angay manghinambog ka na maigsoon. Kay tungod lang sa grasya sa Ginoo, nakabarog ta nining adlaw karon. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Ang Ginoo magapanangin kadtong tanan. Salamat kay sa iyong time. Do dili jud ko maayo nga speaker. But thank you for this opportunity nga maka-share ko sa Polos Ginoo. I know nga dili disgrasya, dili aksidente nga niata nining ka buntagon. Ang Ginoo nagtawag nimo. Ang Ginoo magagamit kanimo. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Glory to God, hallelujah.